Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus the Christ, Son of the living God, Son of the living
Purihin po ang Diyos sa araw na ito. At tayo po ay nasa huling linggo ng buwan. Ano po? At salamat sa pagbati, ate. Kaya nagpa-eleksyon ako bukas. Praise God. Para memorable. Praise God. Election day po. At 63 na po ang inyong kapatid. Praise God. God is good. Amen? Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. At tayo po ay patuloy na binibigyan ng mga araw sa ating buhay. At malakas pa rin tayo. Praise God. Purihin ang Diyos. At tulad po ng ating pinag-aaralan, Arise and Build, God Exalting Church. No? At yan po ay kinuha po yan sa John chapter 3, verse 30. Na kung itataas po natin ang Panginoon, ay patuloy na ipaparanas niya ang kanyang mga kagilagilalas na himala sa ating buhay at maging sa iglesyang ito. At ako po ay naniniwala na ang Diyos ay Diyos ng mga kamanghamanghang bagay. Amen? Tulad po ng inawit kanina, na talagang ang Diyos ay kamangha-mangha at dapat lamang purihin sa ating mga buhay. Praise God. Hallelujah. At sa umaga pong ito, at ating pong daanan muna, sabi rito sa Colossians 3 verse 17, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. No? Kapag ginagawa po natin ang lahat ng bagay, anuman sa gawa, sa pananalita, sa pangalan ni Jesus, ay tiyak na bibigyan natin ng glory ang Diyos na buhay. Amen? Kaya nga, hindi lamang po sa salita, kundi sa gawa. Amen po ba? Kaya nga, sa pagising sa umaga, tayo po ay nagpapasalamat na sa Diyos. Dahil tunay nga na ang Diyos ay siyang patuloy na nagbibigay ng kanyang mayamang pagpapala sa ating mga buhay. Praise God. At sa umaga pong ito, ay nabanggit na po sa mga nakaraang linggo ang maraming kapahayagan patungkol sa kung papaano itataas natin ang Panginoon. Ngayong umaga po ay itataas pa rin natin ang Panginoon, pero ibang pamamaraan. Amen? Praise God. Hallelujah. At ako po ay excited. May iba po akong pre-prepare na lesson, subalit dito ako dinadala ng Panginoon. At ako'y naniniwala na ang Diyos ay may nais talagang iparanas sa ating buhay ngayong umaga. Praise God. Samahan niyo po ako sa ating pag-aaralan. Ito po ang aking introduction. Believe His Word and accept it as revelation of His will for you. Amen? So, maliwanag po yun. Kailangan daw po, believe His Word. No? And accept it. Because it is a revelation and it is His will for you. No? Praise God. So, doon po sa ating introduction, ay itataas po natin ang Diyos, na itataas natin ang Diyos kapag tayo po ay naniniwala sa Kanyang salita, sapagkat ang Kanyang salita ay siyang kalooban niya para sa iyo. Amen? Praise God. So, napakahalaga po. No? Ang pamagat po nito ay looking at God's Word. Looking at God's Word. Ayan po, sa atin pong naka-plus po dyan. Looking at God's Word. Basahin po natin dito sa, dadaling ko po kayo sa Lumang Tipan. Praise God. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Ang sabi po rito, if you will diligently hearken to the voice of the Lord, your God, and will do
that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon you, which I brought upon the Egyptian, for I am the Lord who heals you. Exodus 15, verse 26. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Hindi po kaila sa inyo, marami po ngayong inuubo. Amen? Marami pong inuubo sa inyo? Wala kayo, hindi kayo inuubo. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. At dito po ako dinala ng Panginoon sa message na ito. Ito po actually po, ito po yung ordinance for healing. No? Ito yung talagang talata na nagsasabi na ito ang dapat mong gawin. Amen? Praise God. Hallelujah. Ang sabi rito, nang ang mga Israelites po ay maglakbay, naroon po sila sa paglalakbay sa wilderness for almost 40 years. No? 40 years na paglalakbay. Ang iba ay mga namatay na, yung matatanda doon. At yung mga bata ay doon na nagbinata. No? Kasi 40 years na paglalakbay. Praise God. No? Ang iba ron ay naging lulo na, lola. Praise God. At maraming nangyari doon sa wilderness sa kanilang paglalakbay na supposed to be ay kayang lakbayin sa ilang araw lang. Amen? Pero dahil nga ang mga Israelites ay matitigas ang ulo, praise God, hallelujah, inabot sila ng 40 years sa paglalakbay sa wilderness. At ang iba sa kanila ay hindi na po nakarating sa promised land. Nagkang mamatay na yung iba, no? Dahil sa katigasan ng ulo. Praise God. At ang sabi nga ngayon, balita ngayon, nasa last of the last time na tayo. Amen? Praise God. Sana po ay bago dumating po yung second coming, ay tayo po ay ready na salubungin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Kasama ang mga mananampalatayang namatay na. Doon sa himpapawid natin sasalubungin ang Panginoon. Amen? Kaya nga huwag tayong gumaya doon sa kasaysayan ng mga Israelita na napakatitigas ng ulo. Praise God. Hallelujah. At hindi po natin kayang baguhin ang salita ng Diyos. Hindi natin pwede ba nating baguhin ang salita ng Diyos, ang plano ng Diyos? Can we change the mind of God? No, amen. Amen? Praise God. As a general rule, hindi pwedeng baguhin ang kaisipan ng Diyos. Pero tayo mga mananampalataya, pwedeng tayo manalangin at pwedeng ang Diyos ay ibuhos ang pagpapala sa ating mga buhay. Amen? Ang sabi rito, huwag tayo masyadong lumayo. Praise God. At nasa introduction pa lang po tayo, baka tayo ay taasan ng oras. No? Ang sabi rito, if you will diligently hearken to the voice of the Lord your God, and will do that which is right in His sight, and will give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of these diseases upon you. Ito po ang naging dahilan kung bakit hindi po naging matagumpay ang paglalakbay. Iilan po, marami po ang namatay doon sa halos almost 3 million, no? Na naglalakbay sa wilderness dahil po sa katigasan ng ulo. Pero ang sabi ng Diyos, I will put none of these diseases upon you, which I brought upon the Egyptian. No? For I am the Lord who heals you. Alam niyo po, kung may magaling na physician, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Kung may magaling na doktor,
na tanyag sa kagalingan, genius, ang lahat ng ito hindi pa rin higit sa karunungan ng Diyos at katalinuhan. Amen po ba? Napaka-precise ang message. Ang sabi niya sa mga Israelites, kung ako ay yung pakikinggan, no, susundin ang aking commandments, at ito ay lagi nyo itatago o laging magiging gabay ng iyong buhay, ang sabi ng Panginoon, hindi ko ipapadala ang mga sakit tulad ng aking ginawa sa mga Egyptian. Praise God. Ito po ay nasa kapanahunan ang mensaheng ito sapagkat marami po ngayong nakakaranas, hindi po kaila sa inyo ng maraming sakit. Amen? Kahit Kristiyano, no? Pero ang sabi ng Panginoon, very precise ang message ng Panginoon. If you will diligently hearken to the voice of the Lord your God. Kaya tayo po ay nag-aaral, tumitingin po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Hindi po natin dadagdagan. Amen? Hindi natin babawasan. Praise God. Alam niyo po, napakahirap pong, minsan ang hirap po na tumayo sa unahan, no? Na puro kwento lang ang gagawin natin. Hindi po. Amen? Kasi merong tumatayo sa unahan, puro kwento. Pero tayo po, hindi po yun mangyayari sa atin. Dahil titingnan po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po rito sa Exodus 15:26, ang ibig sabihin po ng Panginoon, I am the Lord who heals you. In this statement, He gives them one of His redemptive name. No? Ibinigay niya yung kanyang pangalan, yung kanyang redemptive name, sa madaling salita po, at alam ng bawat isa sa inyo, yung Jehovah Rapha. Amen? Ito yung kanyang redemptive name. Nang siya ay magsabi o kanyang bigyan ng paalala ang mga Israelites. Sa tingin nyo, ilang araw mararating ng mga Israelites kung sila ay masunurin? Praise God. Ilan po? 3 araw? 40 days? Huh? Praise the Lord. Kung masunurin, sabi ni Nanay Rosing, 3 araw lang, makakarating ka na sa promised land. Ito po ay nangyari within 40 days po. No? Dapat 40 days lang sila. Praise God. Pero bakit inabot po yung 40 days ng 40 years? Kung imo-multiply mo yung 40 days, sa anong number mo imo-multiply? Praise God. No? Hallelujah. 40 years. No? Kung ikaw nun ay 50, 90 ka na makakarating doon. Praise God. No? Hallelujah. Kung ikaw ay 20 years old, 60 years old ka na darating doon. Senior ka na, pensyonado ka na. Amen? Pero, hindi po nangyari ang 40 days. Bakit? Naging matigas ang ulo. Naging matigas ang ulo ng mga Israelita. Praise God. Hallelujah. In Hebrew text, ito po ang pagkakabasa. I will permit none of these diseases upon you, which I permitted upon the Egyptians. Sa Hebrew text po, ito po yung pagkakabasa, no? Praise God. I will permit none. Hindi ko pahihintulutan. Ang sabi niya sa mga Israelites. Ano ba ang tinanggap ng mga Egyptian na sakit? No? Marami, ano? Dahil matitigas talaga ang ulo ng mga Egyptian. Ayaw silang pakawalan. No? Gusto silang pagtrabahunin ng halos araw at gabi. Kapag nagkamali pa, may latigo pa na inaabot. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, kapag makinig lang kayo, ang sabi niya, hindi niya pahihintulutan
ang mga sakit na ito na kanyang ipinaranas sa mga Egyptian. Hallelujah. Praise God. Looking at God's Word. Roma number 1. Ang sabi po sa Psalms 103 verse 1 and 3, ang sabi po rito ng mga awit, Roma number 1, remembering His benefits. Amen? Aalalahanin mo, ano ba ang mga ginawa sa iyo ng Diyos? Ang sabi rito, sa Psalms 103 verse 1 to 3, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Hallelujah. Bless His holy name. Ang sabi ng mga awit. Forget not all His benefits, who forgive all your iniquities. Hallelujah. And heals all your diseases. Alam niyo po, ang Panginoon, hindi lamang po nagtungo sa daigdig para iligtas ang tao. Kung may kinamumuhian po ang Panginoon, walang iba po ay ang sakit at ang kasalanan. Amen? Ayaw ng Diyos ng may sakit. Sabihin po natin, maaari isipin ninyo, extreme naman yata si Brother Marvin. Hindi po. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. God hates sin and diseases. Amen po ba? Ayaw ng Diyos na may nagkakasakit po sa atin. At kung papaanong ayaw niya ang kasalanan, praise God, ayaw niya rin na tayo ay nagkakasakit. Sa umagang ito, nais mo bang makawala ka at makalaya ka sa iyong nararamdaman? Maging sa mga nakakapanood ng gawain ito. Nais ng Diyos na tayo ay magsigaling at maligtas. Amen? Tulad po ng sabi ko nga, ang ayaw talaga ng Diyos, tayo ay nagkakasakit at tayo ay nagpatuloy sa kasalanan. Kaya nga itong mga Israelites, marami sa kanila ang nagkang mamatay dahil nga, ang iba doon, premature death, dahil nga sa katigasan ng ulo. Praise God. Mga kapatid, remembering His benefits. Ano ba ang ginawa sa iyo ng Panginoon? May nagawa ba sa iyo ang Panginoon? Amen? Ang nais po ng Diyos ay pawang sa ikabubuti natin. Praise God. Kaya nga, habang inaawit po yung aawitin kanina, yung kamangha-mangha ang Diyos, yung kamangha-mangha, di ba? Hinikilabutan po ako. Nakakapangilabot po. No? Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise, praise. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Remembering His benefits in your life. Aalalahanin. Una, niligtas ka ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit siya napako sa krus. Ito ang dahilan kung bakit siya ipinako sa krus. Dahil sa ating mga kasalanan. Ito po yung dahilan. At nais ng Diyos na tayo ay huwag magpatuloy sa pagkakasala. At nais rin ng Diyos na tayo ay merong malusog na pangangatawan. Amen? Ang sabi ng John 10:10, "The thief cometh but for to steal and to kill." Subalit, ang sabi ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, kung tutuloy nating basahin, pumarito ang Diyos para magbigay ng buhay at gawin ang buhay na yon na matagumpay at masagana. Amen? Hallelujah!
Kung ang dyablo, ang pakay niya ay pumatay, kaya siya pumarito, kumitil ng buhay, ang Diyos ay pumarito para tayo ay magkaroon ng buhay. Amen? John 10 verse 10. Napakaliwanag po. No? Remembering His benefits. Ang sabi ng mga awit, bless the Lord, O my soul. Kapag tayo nanalangin, naitataas natin ang Panginoon. Amen? Kapag tayo ay nagpupuri dito, itinataas natin ang Panginoon. Kapag tayo kumakain, naitataas pa rin ang Panginoon. Bakit? Nananalangin tayo bago kumain. Amen? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, hallelujah, ang sabi ng Biblia sa Colossians 3:17, ano man ang inyong gagawin, do it for the glory of God. Gawin ninyo sa pangalan ni Jesus. Nakita niyo po ba? Yung katibayan, gagawin mo sa pangalan ni Jesus. Bakit? Dahil walang ibang pangalang i-honor sa langit. Amen? Walang ibang pangalan. Praise God. Si Brother Eddie, hindi yun i-honor para mag-glory mo ang Panginoon. Amen? Pastor Lando, hindi rin i-honor na kapag ikaw ay humiling sa Diyos, hindi i-honor yun. Kailangan ang pangalan ni Jesus ang itataas natin. Amen po ba? Praise God. Remembering His benefits in our life. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, letter A, always will be as willing to heal or who are sick. Willing po. It is the will of God to heal. Amen. Meron ka nararamdaman ngayon? Willing ang Diyos. Napagaling ka, gumaling ka. Amen? Hindi po kalooban ng Diyos na may sakit tayo. Amen? Bagamat tayo minsan nakakaranas. Amen po ba? Pero hindi ito kalooban ng Diyos. Sabi ng iba, pagsubok lang yan sa'yo. No! Ang sakit, hindi ito pagsubok. Amen? Medyo extreme po tayo, pero hindi po yan extreme. Amen? Huh? Ang sakit, hindi po yan pagsubok. Gawa po yan ng kaaway. Nang subukin po si David, no? Di ba? Nang subukin siya, sino may gawa? Si Satanas. Di ba? Praise God. Pero hindi po pagsubok ang sakit, mga kapatid. Kaya yung nagtuturo po na ang sakit ay pagsubok lang yan. No. Hindi po ako agree doon. Hindi po kalooban ng Diyos ang sakit, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Always will be as willing to heal all who are sick. Kalooban ng Diyos na tayo'y walang sakit. Letter B. To save all who are sinful. Nakita niyo po, yung plano ng Diyos, yung kaisipan ng Diyos, pagalingin ka at iligtas ka. Eh kung kalooban ng Diyos, hindi na niya ipapadala ang kanyang anak. Magkang mamatay na kayo kasi makasalanan naman tayo. Di ba? Magkang mamatay na tayo lahat. Di ba? Kung kalooban ng Diyos, yung sakit, di ba? Eh hindi na niya ipapadala ang anak. Pero dahil nga sa kanyang dakilang pag-ibig, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Para tayo ay maligtas. Praise God. Napakaliwanag po ng salita ng Diyos, if you will diligently help Him. Sabi ng Panginoon. Hallelujah. I will permit none of these diseases. No? Sa Hebrew text po yun. No? Yung pagkakasabi po sa Hebrew text. I will permit none of these diseases. Hallelujah. Praise God.
At ang sabi po doon sa Roma number 2, forget not all His benefits. Forget not all. Praise God. Minsan yung iba, kapag medyo may problema, praise God, nakakalimutan nila yung mga ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. No? Praise God. Forget not all His benefits. Hallelujah. Letter A, many have forgotten the benefits of who heals all your diseases. Mapapansin nyo ba doon sa mga Israelites nung panahon na yon? Sa dami ng ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay, sa kanilang paglalakbay, nakakalimot pa rin sila. Amen? Naniniwala po ako na hindi po tayo nakakalimot. Amen? Praise God. Huwag tayong tumulad. Praise God. Sa mga doon, sa mga matitigas ang ulo. No? Forget not all His benefits. Ano ba ang ginawa sa iyo ng Diyos? Yung palang maligtas ka at makapasok sa langit. Di ba? Papagpasalamat na po natin. Amen po? Di ba? Pero mo, makapasok ka sa langit, pang walang hanggan. Di ba? Napakalaking pasasalamat at walang hanggang pag-alala sa Diyos. Lord, thank you for saving my soul. Hallelujah. Forget not all His benefits. Letter B. His promise to heal all reveal His will to heal everyone. Praise God. Ano po ang sabi ng Biblia? Hallelujah. Every promises of God in His Word is a revelation to us of what He is eager to do for you. Napakarami pong pangako ng Diyos. Ang sabi po sa James 5:14, is any sick among you? No? Not some. Ang sabi ng Bible, not some. Is there any sick among you? Merong bang may sakit sa inyo? Ang sabi ng James 5:14. Praise God. Ano ang gagawin? Ipanalangin siya. No? Mananalangin. Amen? Ibig sabihin, ayaw ng Diyos talaga na tayo ay nagkakasakit. Pero ang sabi nga ng Bible, kung meron mang may sakit, kung meron man dinapuan ng sakit na mula kay Satanas, hallelujah, let them pray. Hallelujah. At ang sabi sa Matthew 7:7, ask and it shall be given you. Nais mo ng kagalingan? Mag-ask ka sa Panginoon. Nasa Bible, no? Mag-ask tayo. Hallelujah. At ang sabi pa ng John 14:14, if you shall ask anything, napakabigat po nito, anything in my name, I will do it. No? Kaya yung salita po ng Diyos, kapag binanggit po natin, no? Ang sabi ron sa John 14:14, if you shall ask anything in my name, sabihin mo na sa Panginoon. May sakit ka ngayon? Bago tayo lumabas, right now, brother and sisters, pinagaling ka na ng Panginoon. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Anything you ask. Anong kailangan mo sa Panginoon? Ang sabi ng Bible, very, very accurate and very precise message of God in John 14:14. If you shall ask anything in my name, sabihin mo. Anong pangalan ang babanggitin? Is there any name? No other name. Ang sabi ng Bible, no other name given doon sa ilalim ng langit, no? Sa ilalim ng lupa, maliban sa pangalan ni Jesus.
If you shall ask anything in my name, I will do it. Praise God. I will. It is the will of God for you to be healed. It is the will of God for you to be blessed. It is the will of God for you, hallelujah, to have job. Amen? Lahat ng kailangan mo, ang sabi ng Bible, is ask and it shall be given. Anything, you shall ask anything in my name, I will do it for you. Praise God. Kaligtasan ba? Hingin mo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. At ang sabi pa rito sa Mark 11:24, whatsoever you desire when you pray, believe that you receive it, and you shall have it. Nakakamangha po ang salita ng Diyos. Nakakamangha po. Name it. Hallelujah. Whatsoever you desire. Nagde-desire ka ba? Anong bagay? Anong kailangan mo? Healings? Amen? Praise God. Anything. Ang sabi ng Bible, mga kapatid. Anything. I will do it. Hallelujah. Praise God. At ang sabi pa ng Romans 8 verse 11, healing is promised through the power of the Holy Ghost. No? Kaya walang dahilan para po tayo ay isipin natin na ang sakit ay, ito ay pagsubok lang. Amen? Hindi po kalooban ito ng Diyos. Hindi po kalooban ng Diyos. Hallelujah. O, totoo na nakakaranas tayo, pero hindi po yung kalooban ng Diyos. No? Baka isipin po ninyo, extreme yata si Brother Marvy. No, hindi po talaga kalooban ng Diyos ang sakit. Ako po ay natatawa doon sa, pagsubok lang yan sa'yo, kaya ka binigyan ng sakit. No. Amen? Praise God. Kaninang umaga, medyo makalatkat yung lalamunan ko. Panginoon, sinabi mo. Sinabi mo sa sayong salita. Praise God. Hallelujah. Sinabi mo sa iyong salita. Amen? Talagang hindi mo kalooban ng sakit. Diniklara ko, Panginoon, inaalala ko ang iyong sinabi, Panginoon. All the benefits of what you have done on the cross of Calvary, that by your stripes I was healed. Amen. Diba? Napakaliwanag po ang salita ng Diyos ay nagsasabi kung ano ang maaari nating ipagpasalamat, maaari nating sabihin, Panginoon, thank you po. Thank you po. Hallelujah. Praise God. Roma number 3. Healed with His stripes. Isaiah 53, verse 4 to 5. Alam niyo po, marami po na uma-attend po sa mga healing services, pero hindi lahat sila talagang nakakaranas ng complete healing. Kasi nga, ang problema ay talagang hindi nila kayang paniwalaan na, ito pala yung salita ng Diyos. Pinagaling na pala niya ako. Amen? Iba yung kanilang kinikilos sa kanilang sinasabi. Praise God. Hallelujah. Sabi rito, surely He has borne our griefs. Pag sinabing griefs, sickness. No? Praise God. Carried our sorrow or pain. He, Jesus, was wounded for our transgression, and with His stripes, we are healed. What a wonderful and powerful Word of God. Praise God. Hindi lamang pala kaligtasan talaga yung plano ng Diyos sa atin.
Amen? Kundi nais niya talaga alisin yung anumang ating naranasang sakit, yung ating mga alalahanin, yung ating pag sinabing sorrow, yung sa Tagalog yung sorrow, ano nga ang sorrow? Kalungkutan. Malungkot ka ngayon? Hindi kalooban ng Diyos. Amen. Inalista ng Panginoon. Sabi ng Bible, no? Hallelujah. And with His stripes, we are healed. Alam niyo po, hindi lamang tayo pinagaling doon sa kamatayan. No? Doon sa kamatayang espiritual. Tayo ay pinagaling din ng Panginoon maging sa ating mga pisikal na pangangatawan. Amen? Nais ng Diyos bago siya dumating, ay nais niya talaga completely. No? Completely tayo. Maunawaan natin ang kanyang salita na tayo pala, hallelujah, sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling sa lahat ng karamdaman at lahat ng ating kagulumihanan, lahat ng ating kalungkutan. Kaya't walang dahilan. Kahit ikaw ay mag-isa sa buhay, walang dahilan para ikaw ay malungkot. Amen? Kaya yung mga rito, yung mga single, eunuch, huwag kang malungkot. Amen? Huwag kang malulungkot. Alam nyo, praise God. May asawa na kasi ako. Pero parang gusto ko ma-experience sana. Sana huli na eh. Praise God. Di ba? Praise the Lord. Kaya huwag tayo malulungkot. No? Praise God. Kasi lahat pa lang yun ay niresolba na ng Panginoon doon sa kanyang mga latay. Praise God. Kaya kung ikaw ay single pa ngayon, huwag kang malulungkot. Amen? Amen? Praise God. Praise the Lord. You have to rejoice. Amen. Amen. Alam niyo po, iba-iba po kasi ang ko ng Panginoon. Meron pong sa atin dito, merong marami ng may asawa, pero hallelujah, iba po yung experience din nung single. Amen? At yung mga may asawa, hindi nila mararanasan yon. Amen? Di ba? Kaya ako, nabe-bless ako sa mga eunuch o yung mga pinanganak talang eunuch na, no? O single. Praise God. Kasi pag nag-edad ka na talaga ng mga golden ka na, para sa akin, di na ako mag-aasawa. Amen? Praise the Lord. Pero hayaan natin ang kalooban ng Diyos. Still, the will of God ang dapat pong masunod sa ating mga buhay. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon. Wala siyang katulad. Hallelujah. Kaya nga, sabi po rito, if Christ has borne our sickness and pains, according to Isaiah 5:3-4, and if He took our infirmities and bore our sicknesses, that proves that we need not bear them. He is our substitute. Diba? Hindi tayo dapat tayo ang nagpapasan kasi dinala na ng Panginoon. No? Dinala niya ng lahat doon sa kanyang kamatayan, doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, mga kapatid, maging sa mga nakakapanood ng gawain ito, hallelujah, kalooban ng Diyos na ikaw ay maligtas, kalooban ng Diyos na ikaw ay pagalingin sa lahat ng karamdaman. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At ang conclusion po natin, mga kapatid, hallelujah. Ang sabi po riyan sa conclusion, believe His promise right now. No time is better than now. No? Sabi riyan, no time is better than now for God to do for you what He has promised to you. Ngayon ang araw. Amen? I-claim natin. Mga kapatid, this is the day of salvation. This is the day of salvation sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Amen. Hallelujah. Praise God. Now is the accepted time. Now is the day of salvation.
2 Corinthians 2 verse 6, chapter 6 verse 2. Ngayon na yung araw, wag mo nang hintayin pa bukas. Amen? Wag mo nang hintayin pa bukas. Ngayon na yung araw, claim it. Your healing, claim it. Amen? Praise God. Salvation, accept Jesus as your Lord and Savior of your life. Ito lang yung paraan. Ito lang yung paraan ng Diyos para tayo maligtas. Ito lang yung paraan ng Diyos para ikaw ay patawarin. Hindi ka pwedeng patawarin ni Pedro, ni Maria. Amen? Hindi ka pwedeng patawarin ng sino mang mga santo. Amen? Hindi tayo pwedeng patawarin, lalo na doon sa mga nakakapanginig ngayon, sa unang pagkakataon. Hallelujah, nais mo bang maligtas? No other name given, only the name of Jesus. You need healing? Jesus is the key for healing. Amen po ba? Praise God. Lahat po tayo ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Praise God. Glory be to God. Awitin po natin yung inawit kanina. Praise God. Hayaan po natin na ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay ay siya po nating maranasan. Yes, Lord. Hallelujah. Move, move, move. Hallelujah. Move in our life, Lord Jesus. Yes. Oh, hallelujah. Ang salita ay kulang. Yes, Father. Di masakla ng kaisipan. Amen. Walang katulad kailangan tunay. Dunay, di namin nalirip. Biyaya mo'y di namin apoy. Di namin apoy. Yes, Lord. Kagandahang di maiwaran. Nagkalaklak sa kaitaas. Minsan pa kagandahang di mailaran. Ang di maiwaran. Ang salita kulang. Di masakla ng kaisipan. Walang katulad. Walang katulad kailanman. Dunang naman, di namin maliit. Di naman, di namin abot. Kagandahan di maiwaran. Nagkaluklak sa kaitaasan. At ako'y namamahal. Ako'y namamahal sa'yo. Diyos, ako'y namamahal sa'yo. Walang hanggang kapit ang alam ko. Namamahal sa'yo. At ako'y namamahal. Ako'y namamahal sa'yo. Hallelujah. Diyos, ako'y namamahal sa'yo. Walang hanggang kapit ang alam ko. Namamahal sa'yo. At ako'y namamahal Hallelujah. sa'yo.
Diyos Yes, ako'y Father. namamahal. Diyos ako'y mahal Yes, O Lord. sa'yo. Walang hanggang papuri ang alay ko. Namamahal sa'yo. At ako'y namamahal. At ako'y namamahal sa'yo. Diyos, ako'y namamahal sa'yo. Walang hanggang papuri ang alay ko. Namamahal sa'yo. At ako'y namamahal sa'yo. Diyos, ako'y namamahal sa'yo. Walang hanggang papuri ang alay ko. Namamahal sa'yo. Namamahal sa'yo. Namamahal sa'yo. Namamahal sa'yo. Hallelujah. 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 Let us praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Right now, receive your healing right now. Receive your healing. Receive your blessings. Receive your blessings. Ang sabi ng Bible, anuman ang ating maibigan, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, anuman ang ating hilingin, sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, ay kaniyang ipagkakaloob. Hallelujah. Receive. Receive your healing. Hallelujah. Receive your blessings. Hallelujah. Receive the revival of God. Hallelujah. The revival from God. Receive it. Hallelujah. Praise, praise. Praise, praise. Hallelujah. Speak, speak. Hallelujah. And give thanks to God. Hallelujah. This is the day of salvation. This is the day of the Lord. Hallelujah. Praise, 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 praise. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your word. Hallelujah. We glorify thy name. We adore you, O God. We lift up your name. We lift up your name. We lift up your name. Even in this church, Lord. Hallelujah. We lift up your name. No other name. Hallelujah. Jesus. Jesus. Our Lord and Savior. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Hallelujah. Kulang ang mga salita, Panginoon, na pwede naming banggitin upang ika'y mapasalamatan. Kulang, Panginoon, ang aming pwedeng banggiting salita
o kilos para ikaw'y mapasalamatan. Inaalala namin, Panginoon, ang iyong ginawa. Hallelujah. We remember, O Lord, hallelujah, the things that you have done for us. We believe, Lord, in your word. We stand in your word. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father, heart God. Thank you, Lord. Thank you for this day. Thank you, Lord, sa mga himala na aming natanggap sa araw na ito. Salamat po, Ama. Maingat po namin sa iyong binabalik ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. God bless po. And everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, Son of the living God, is Lord is Lord all over the earth. over the earth. Hallelujah, praise the Lord.